Sec, yung sinasabi niyo po na meron pang phase 4 and 5, ito pong Mm. National Fiber Backbone Project natin. So kailan po natin mararamdaman yun? Kailan po ang Naku, tapos niyan yun na nga. talaga? Yung kahapon lang, mahaba yung meeting doon sa mga tao namin. Yung phase 3 kasi natapos a year ahead of the promise nung last SONA. So, dapat yan 26 pa yung phase 3. Pero, nagawan po ng team natin sa DICT ma-deliver yan before yung SONA this year. Ngayon, yung phase 3 and 4, sabi ko, kailangan bago yung SONA ni Presidente, matapos din natin yan. Kasi dapat meron ng super highway ng digital ang Mindanao. Kung meron siyang, nabanggit ni Presidente, yung meron siyang super highway spine na gagawin sa Mindanao for highway, dapat yung super highway for digital sasabayan. So, bago yung next SONA ng Presidente, yun yung pinagpupuyatan namin na tapusin na kaagad. So, Saan dadaan yung highway, Cha? Saan dadaan yung highway, Sec? Oo, kasi dati kasi nung una pa hong NBN, di ba, na plano, opo, dito ho pakikinabangan nga sana pa pati NGCP eh. Tama yun, Manong Ted. Magandang tanong yan. Yung highway na yan, dadaan po yan sa sa Transco. Ang Transco ang may-ari ng asset, Transmission Corporation. Nakalatag po yung fiber dyan. Kaya hindi mawawalan ng kuryente yan eh. Yun nga yung sinasabi ko sa mga kaibigan natin sa ibang bansa. Pilipinas lang ang may pinakamagandang fiber backbone kasi never mawawalan ng kuryente yan. Kasi katabi niya yung power lines mismo eh. Doon po dadaan.